Okay. Hello, maayong buntag sa tanan 'no. Ah, Diha sa mga bisdak nga atong kauban 'no, yung mga Bisayang dagko. Kumusta mong tanan 'no? Hinaot nga naa mo pirmi sa maayong, kahimtang. Siyempre pa sa taga Luzon naman, magandang araw sa ating lahat 'no. So, ito uli, si Cardo Critico, yung YouTube channel natin 'no. So, 'di na tayo magpadugay-dugay kung sa Bisaya 'no. Kung sa Tagalog, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, ah, diretsahin na natin agad 'no. Way probitsyo ning kung sa Bisaya, way probitsyo ning atong, Vice Presidente 'no. Way probitsyo, murag, di mo mahibawaan kung sino ba talaga yung, kakampi nito 'no. Ah, Mga kaigsuonan, mga kababayan, ang ibig kong sabihin itong ating Vice Presidente ay, ewan ko parang sobrang, hipokrita 'no, mukhang sobrang kagarapal 'no. Ah, Ito nga pala, bago tayo magsimula, paalaala ko lang 'no, yung mga kaigsuonan naton na nga gustong mag-subscribe, pakipindot lang ng, subscribe button natin 'no, sa YouTube natin at may, FB page nga rin pala ako 'no. Siyempre yung Cardo Critico, 'yan yung page sa FB page natin. So, magsugod na ta 'no. Ah, ang gusto ko lang, pag-usapan natin 'no, itong, mga statement kasi wala namang hindi nakakaalam na medyo nagkaroon ng, kumprontasyon doon sa kaharian ni Kibuloy ano, at, humarang o hinarang o inobstruct nitong mga panatikong tao ni Kibuloy yung mga kapulisan. At, lumalabas pa na sila pa itong, nagsasalita na kesyo parang sila ang inapi, sila ang inapi. Kaya ito ipapakita ko lang sa inyo yung mga pinagsasabi o statement nitong, Vice Presidente ng Pinas 'no. Ewan ko kung Vice Presidente ba natin ito o, Vice Presidente ito ni Kibulok at ng China. So, pakita ko lang sa inyo at babasahin ko na lang yung kanyang mga statement ano. Tulad niyan ano, ang una niyang sinabi, "Isa ako sa mga nanawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa." 'No? At sinundan pa 'yan ng ganito, "Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat lalo na sa mga sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan." Wow, parang napaka-concern ano? At yan pa at ito pa, kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad harap ng mga sibilyan. Natakpan ng aking ano 'no, pero puwede ko namang alisin 'yan. Yun Vice Presidente Sara Duterte, yun lang pala yung natakpan. So ito pa yung panghuli, wag din na sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana'y mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Yun, yun ang sinasabi nito 'no, yun ang sinasabi ng babaeng ito o ng busy ng mga DDS, busy na Vice Presidente ng mga DDS. Ipapaalala ko lang ano, na itong, si Sara Duterte na 'to ay, ayan na naman 'no, sobra na namang pambubudol ang, ginagawa. Alam niyo kung bakit? Dito sa pag, ah, pagsakatuparan ng PNP sa kanilang, ah, trabaho na dakpin ang sino mang tao na may arresto o warrant of arrest na
papel na galing ng korte. Kaya pinagtatanggol nito yung gustong hulihin, 'no? Yung gustong hulihin ng PNP para humarap at, pumunta sa korte ay, ipinagtatanggol nito at, pinapalabas pa, naniniwala pa siya na, tila, mayroong pag-abuso yung PNP doon sa mga nag-obstruct. Kung sino pa yung nag-obstruct, tandaan nato mga kaigsuonan ano, kung naay mandamiento de aresto, kung mayroon ng warrant of arrest ang isang tao, oras na mapaghinalaan ng pulis ang kanyang pinagtataguan, 'pag nilusob nila 'yan at ikaw ay, haharang-harang diyan at sinasadya mong 'wag silang papasukin agad, sa totoo lang puwede ka pa nga nilang hulihin, 'no? Pero ginawa ba 'yan sa kaharian ni Quiboloc, 'no? Ang nangyari pa nga, na-obstruct talaga, 'no, na-obstruct yung kapulisan natin sa papatupad ng kanilang paghalughog o paghanap o paghuli sa kay, manyakis, inaakusang manyakis na Pastor Quiboloc o Quiboloy, 'no? So, hindi ko maintindihan ano, ambot sa inyo mga Bisaya 'no, mga kaigsuonan nato diha sa Visayas ug Mindanao, ambot sa inyo 'no kung, wa pa mo matagam, wa pa mo matagam ining bayhana 'no, puro pangilad ang style ini 'no, ingna nga 'no, kung kita nga mga simpleng mamamayan, nahibaw na gyud ta 'no, nahibaw na gyud ta nga 'pag naay warrant of arrest, puwede gyud nang, buhaton sa kapulisan. Kung dili nimo abrihan ang, puwertahan, ay puwede gyud na nilang gub-on. Kay obstruction yan, makakatakas patuloy yung, huhulihin kung hindi sila gagawa ng aksyon. Kaya nakakapagtaka itong, Vice Presidente daw siya ng Pinas, mandato niya na ipatupad ang batas, pero siya pa ang, ah, nag-aano, parang nagrereklamo. Siya pa ang kumukontra doon sa batas ng kapulisan sa paghuli ng sa mga taong mayroon ng warrant of arrest, 'no? Ipaalala ko lang sa inyo 'no, paalala lang nato ipahinumdum lang nako sa Bisaya ano, ipahinumdum lang nako sa mga kabisaya nato na kini ba siya, kini bang Vice Presidente nato nagsalita ba nung panahon ng kanyang ama? Ah, yan ang tanong 'no? Ilang libo ang pinatay sa panahon ng kanyang tatay. Don't tell me, don't tell me, ah, Sara Duterte na hindi mo alam yun. At kahit pa hindi ikaw ang, Vice Presidente nung panahon na yun, ay, obligasyon mo bilang, gustong tumakbo 'no, mayor ka ng Davao, nung panahon na yun. Pero niho-niha nagsalita ka ba laban dun sa mga pang-aabuso ng iyong ama, ha? Pang-aabuso na tulad ng mga ganyan, 'no, pinatay mula nung 2016 hanggang 2022, ah, nagsalita ka ba? Yun ang ano 'no, gusto nako lang ipahinumdum sa mga Bisaya 'no, na itong babaeng ito ay, nagkukunyaring, nagmamahal sa demokrasya, nagkukunyaring, tagapagtanggol dun sa pang-aabuso ng iba. Pero bakit yung mga pang-aabuso ng panahon ng kanyang ama, andiyan si sino 'to, nandiyan si Bato na pasimuno nung, tukhang, ah, nagsalita ba itong, Sara Duterte na 'to ng, yung pagpatay doon sa isang mayor sa may bandang Leyte yata yun, yung si Espinosa. Nagsalita ba siya na magdahan-dahan naman? Yun ang katanungan natin ano, nagsalita ba yung, babaeng ito tungkol dun sa pang-aabuso ng kapulisan sa panahon ng kanyang ama? Ipapaalala ko lang sa inyo yun 'no.
kung ginawa ba niya kasi dapat ang pagpili natin ano, ang pagsuporta natin sa tao ay, dapat tinitingnan talaga natin na dapat siya ay consistent. Yung kung sa Bisaya, kung sa Tagalog, dapat siya yung parang tuloy-tuloy. 'Pag sinabi mong, tagapagtanggol ka ng demokrasya, kinokontra mo yung mga pang-aabuso, dapat hindi ka selective, naintindihan niyo yung ibig kong sabihin? Hindi mo dapat pili, hindi pili yung iyong suporta 'no? Kung kung against ka sa pang-aabuso ng kapulisan o nung nasa kapangyarihan, dapat noon pa nagsasalita ka na laban doon sa pang-aabuso ng mga kapulisan nung panahon ng iyong ama. Ilan ang namatay doon 'no? Ilan yung mga sinalvage, ilan yung mga tinukhang, ilan yung mga nilusob ng kapulisan na mga bahay, ng mga squatter na bigla na lang pinasok, pinaggigiba. Eh, kung talagang ano ka, ah, kakampi ka ng mamamayan laban sa abuso, eh, di dapat ginagawa mo noon pa yan. Hindi yung, pagdating kay Kibuloy nagsasalita ka, pagdating kay Kibulok nagsasalita ka na, "Oh, irespeto naman yung, pati yung kabataang nangaharang-harang dun." Kabataan ba yun? Di naman kabataan yun, ang tingin ko nga dun 18 pataas na halos lahat ng mga yun, eh, 'no? So, 'wag kang magdrama 'no? Kami nga mga Bisaya pod nga parehas nimo, hibaw-an na nako ng mga pang-ilad ninyo, eh, 'no? Mga pang-ilad niyo, mga binuang ninyo 'no? Why kung sa Bisaya dili na na bag-o sa ako, dili na na bag-o sa mga Bisaya nga parehas nato 'no? Dili mi basta-basta nga mailad na lang ninyo habang buhay 'no? So, yun kana lang may akong ipahinumdum sa mga kaigsuonan natin ano. Kung sa Tagalog, ang sinasabi ko yun lang ang gusto kong ipaalala sa mga kapwa ko Bisaya o sa mamamayang Pilipino. Huwag tayong magpaloko dito. Nagsasalita kasi ito laban sa pang-aabuso daw ng PNP. Pero sa panahon ng kanyang ama, libo-libo ang pinasok na bahay dahil may warrant of arrest, eh, hindi naman siya nagsasalita kahit na gano'n, giniba din yung bahay, pinaalis yung mga tao dun sa loob, kinaladkad yung, biktima, nabaril dahil ng laban daw. Nagsalita ba itong babaeng ito, itong si Sara Duterte? Ngayon nagsasalita siya at kinakampihan niya yung si Kibuloy dahil sobra daw ang pang-aabuso ng kapulisan ngayon. Samantalang no'n ni mihon-miha, hindi siya nagsalita. At ito pa, ipakita ko lang sa inyo 'to 'no, ah, hindi 'yan. Pagdating dito, 'yan 'no, ito, kaya nga nakasuhan yung tatay niya, eh, dahil sa napakadaming pang-aabuso nung panahon ng tatay niya. Pero ni isang kuting, ni isang kusing ay hindi nagsalita ito. Kaya paano natin paniniwalaan 'tong babaeng ito 'no? Para sa akin, eh, bulgar na 'no, bulgar na ang, pagkaartista. Bulgar na ang pagkaartista ug ang Huatsinanggo, Huatsinangga o pagka mga kabuang ining bayhana 'no, kung sa Bisaya pa. Yung mga katarantaduhan na ginagawa ng, ah, ng kanyang panig, ng kanyang sarili, ng kanyang panluloko sa tao 'no. Kaya kayo ang humusga. Ang ipapaalala ko lang sa inyo, hindi ito nagsasalita nung panahon na libo-libo ang pang-aabuso sa panahon ng kanyang ama. Tandaan natin, kung talagang human rights, ano ka, defenders, pinagtatanggol mo yung, karapatan ng bawat Pilipino, pinagtatanggol mo o nilalabanan mo yung pang-aabuso, dapat hindi ka selective 'no? Dapat lahat mula nung nagkaisip ka
dapat tagapagtanggol ka na sa mga inaabuso ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yung magsasalita ka, kinakampihan mo yung panahon ni yung kay Kibuloy, pero itong nung panahon ni Duterte ay wala kang niho-niha. Yung pang-aabuso ng China sa ating mga mangingisda, wala ka ring salita. 'Pag sinabi nating tagapagtanggol tayo sa mamamayang Pilipino sa pang-aabuso, dapat lahat ng pagkakataon, hindi yung piling-pili lang kung sino yung gusto mong, ah, ipagtanggol, ha? Yun lang mga kaibigan, gusto ko lang ipaalala sa inyo kung anong klaseng leader ito at nagbabalak pa man ding maging presidente, pambihira. Binuang naman na 'no, ang mga tambaluslos ng Davao 'no, gusto pang maging presidente nito 'no. Ngayon pa nga lang, ambot na lang sa inyo 'no, kung hindi niyo pa rin huling-huli yung, kaipokrituhan nito o kaipokritahan nitong babaeng ito. Kaya mantakin mo, mag, ah, papa mag magpapakita ka na kunyari tagapagtanggol ka, pero sa ibang mga bagay, yung mga mangingisda na inapi ng China hindi mo na ipinagtanggol. Yung mga pinagpapatay nung panahon ng Kokang, ni hindi ka man lang nagsalita, na igalang naman yung mga karapatan ng mga sibilyan. Katawa-tawa, nakakatawa 'no? Dako man ang binuang, "Day, ayaw tawag pagyunana 'no, di ka makapanunto sa habang buhay," kung sa Tagalog. Hindi mo maluloko ang tao habang buhay. Okey, mga kaigsuonan, mga kababayan, abangan lang ninyo palagi ang ating, YouTube channel at mag-ingat tayong lahat at mabuhay kayo.